So, ayan. Kung mataas yung audio ko, malakas, tuloy tayo. Welcome po sa aking YouTube channel, Randy Channel. Paki-subscribe, like, and share sa aking YouTube channel. At hayaan niyo munang batiin ko kayo ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo lahat. Saan man panig kayo ng mundo naroon, lalo-lalo na ating mga OFW dyan sa abroad. Ingat po kayo lagi. At sana malayo kayo sa karamdaman at kapamakan. Okay? So, itong upload ko ay patungkol tuloy sa pod ko kay Midit. Yung binisita niya yung kanyang babuyan, yung piggery ba? Wow. Inalagaan niya mga baboy ng kanyang pamilya. Alam niyo mga kababayan ko, subscriber ko. Masabi ko talaga si Midit, masipag na bata eh. May potensyal na maging isang kilalang businessman, businesswoman sa ng araw. Kasi napakasipag. Sipin mo, pagdating niya roon, binati niya yung mga baboy niya. Nag-response naman yung mga baboy niya. Parang ibig sabihin, inukan siya, tuwan-tuwa yung mga baboy sa kanya. Nag-response yung mga baboy na narinig siya na binati niya. At yun, lumapit sa kanya yung mga baboy. Bagamat nala sobrang kulungan sila, pero lumapit sa kanya yung mga baboy. At yun nga, mapapansin mo sa mga baboy na tuwan-tuwa na makita si Midit. Sabihin talaga, yung pagiging businesswoman niya, makikita natin sa kanya yung pagdating ng araw na maging matagumpay na businesswoman pagdating ng araw. Kasi bukod sa masipag, matalino, madiskarte. Yung pagkuhan lang ng baboy, yung pagbili lang niya ng ng mga biik at alagaan niya, isa na yun, dahil umpisa na yun ang kanyang diskarte. Di ba? Bagamat wala na siya sa kalingap, pero tuloy-tuloy ang buhay, di ba? Move on siya. Bagamat wala na siya sa love team ng Dandit, tuloy-tuloy ang buhay. O, di ba? Napakagandang halimbawa to si Midit talaga sa mga kabataan ngayon na nangangarap na matupad yung kailang mga pangarap pagdating ng araw. Di ba? Pag ito'y naging kwento si Midit, pagdating ng araw na nag-graduate o natapos yung kurso niya na gusto niyang kunin, ba? Hindi tayo magtataka na isang araw o darating ang panahon na maging sikat na businesswoman to. Midit. Makita mo sa kanya, masaya na siya ngayon. Talagang masasabi mo nakamove na siya eh. Yun, sinamahan siya ng tatay niya doon sa farm. At saka luwag pala ng kailang farm eh. Kahit mga ilang baboy ilagay niya doon na game figure, malayo sa Kabiasnan. Kaya hindi, hanggat malayo pa yung mga kabahayan doon, lagyan niya na ng lagyan niya na ng mga maraming alagang baboy roon para sa kanya nakukuha yung mga hog raiser diyan sa yung mga nagkakate ng baboy o nagbibenta ng baboy sa palengke, sa kanya nakukuha, di ba? Wow. Laking bagay yun eh, yung ginagawa ni Midit. Talagang napakasipag talaga ng bata. Bilib talaga ako dito sa batang ito eh. Parang makikita ko sa kanya yung parang wala nangyari ba na ganon na dating love team, Dandit. Enjoyment lang. Pero sa kabila ng enjoyment na yon, ay napalitan ng kalungkutan ng love team na yon. Sa kanya kasi, pinabalik-balikan ko talaga yung point na iniwan siya ni Dan. Slow motion pa. Habol-habol talaga niya tingin si Dan eh. Habang paalis eh, papalayo eh. Habol-habol niya yun eh. Kaya, makukuha kayo Midit na noon medyo hindi niya matanggap. Makikita natin sa mukha niya na hindi matanggap yung pangyayaring ganun na ginawa ni Dan. Pero sa ngayon, nakikita ko masaya na siya at may sarili siya at yun nga, palagi siyang nag-upload ng video sa kanyang channel, sa kanyang YouTube channel at in fairness mataas yung mga views. Mataas yung views, umabot ng 40K.
Umahigit pa. Tapos, ang kagandahan pa sa kanya, update tayo sa kanyang subscriber ha, mga viewers ko, subscriber ko. Umaabot na siya ng 41K. So, tumaas na ha. Mataas yung kanyang subscriber. Marami siyang supporter talaga na sumunod talaga sa kanya na suportahan talaga siya. Talagang bilib talaga ako sa mga supporter ni Immediate. At sana ganoon din sa akin mga viewers ko, subscriber ko. Mag-subscribe lang po kayo sa aking channel, Raddy Channel. Pag napanood niyo yung aking video, i-click niyo lang yung subscribe. Malaking bagay na sa akin yun. Katutuwa ko na yun. Utang na loob ko rin yan sa inyo mga viewers ko, subscriber ko. Siyempre, kayo yung nagpapalakas sa mga nagbablog, kayo bilang mga subscriber, mga viewers, at pag nag-subscribe kayo, malaking bagay yun sa amin na mga vlogger tulad ko. Wow. Katulad ko, small vlogger pa lang ako. Hindi pa masyadong mataas yung aking subscriber. Sana, sa pamamagitan nyo po ng mga viewers ko, mag-subscribe lang po kayo. Malaking bagay na po sa akin yun. At ngayon pa lang po, nagpapasalamat na ako sa inyo. Diba? Kung anong pag-subscribe nyo kay Immediate, sana sa akin, naglalambing lang po ako. Baka po pwede mag-subscribe naman po kayo sa akin. Okay? Tuloy tayo. Doon kay Immediate, tuloy tayo. Yun nga, napakaganda ng ginawa ni Immediate talaga. Napakaganda. Nakausap niya, tapos, talagang enjoy siya sa ginagawa niya doon, sa farm na yon, sa kanyang mga alagang baboy. Nakakainis kayo ah. Tapos yun nga, pinaliguan niya, ini-sprayhan niya, tuwan-tuwa yung mga baboy. Yan. Alam mo naman yung baboy, siyempre pag tubig ang pinag-usapan, gustong-gusto nila yan eh. Yung mga baboy na yan eh. Mga alaga niyang baboy, gusto-gusto nila yan. Basta tubig ha, yung ikaw mo sa mga kuha na yun. Hindi mo katulad sa mga ibang nakita kong probinsya, doon sa mga pusali, yung lubluban ng kalabaw, doon din sila. Pero yun, malinis sa tubig, kaya maganda tingnan yung mga alaga niyang baboy. At malinis yung kulungan ng baboy ha. In fairness, malinis. Hindi katulad ng ibang mga nakita kong figure ang dumi-dumi. Pero doon sa kanyang figure ni Immediate, malinis. Halata talaga na alagang-alaga niya yung mga alagang-alaga talaga yung mga baboy ng kanyang mga magulang. Oh, di ba? Oh, pag wala siya doon, yung mga magulang naglilinis. Pag andun si Immediate, siya maglilinis. Di ba? Tapos yun nga, narinig ko doon na yung kabilang kulungan na mga tatlong baboy ata nakita ko, kabilang kulungan na tatlo, ibibinta niya raw at ibibili niya rin ng biik. Bah, malaking bagay yun. Diba? Yan ang kagandahan kay Immediate. Business-minded talaga siya. At talaga may pangarap talaga siya na matupad niya yung kanyang hinahangad na pagbibusiness na may pagpatuloy niya. Diba? Siyempre, hanggat bata pa, training na siya ng ganong sistema, pagdinegosyo, pasasaan din yan, magtatagumpay din yan. Diba? Magtatagumpay siya sa ginagawa niya. At tuloy lang po tayo mga viewers, subscriber ko. Mga kapwa ko supporter ni Immediate, tuloy lang tayo support sa kanya. Huwag pa tayong titigil sa kanya. Tuloy lang po. Malaking bagay talaga. At lalo-lalo na ngayon, medyo nakangiti na si Immediate at makita mo sa kanyang mukha na maliwalas dahil sa kanyang ginagawa. Wow. Napaka sipag talaga ni Immediate na bata. Dapat talagang tularan ng mga kabataan ngayon na mga tatamad-tamad. Nako. Sa kaedad ni Immediate, 21. Di ko lang alam kung 21 years old na siya. Basta pag nagkakaan yan, kung 21 years old na siya o mas bata pa o 19 years old, ganon. Di ko lang sakto kung tama yung kangkong edad or 19 years old pa lang siya ngayon. Pagdating ng graduate ng college, aabutin siya ng mga 24 years old, mga ganon, di ba? After nun, hanggat nakapundar na siya ng kanyang negosyo, tuloy-tuloy na yan. Lalagot-lalago yan. Napakaswerte ng lalaki ni Immediate. Ng lalaki sa buhay ni Immediate pag nagkataon. Pag siya'y kapamilya, pagdating ng araw, napakaswerte ng lalaki sa kanya.
Napakasipag ni Midit na bata. Matalino. Porsigido mag-aral at gusto maabot yung kanyang pangarap. Kawawa naman. Kaya magandang halimbawa talaga si Midit sa mga kabataan ngayon, na mga umuusbo ngayon. Ayan ang nakikita ko sa kanya. At Wow. maliwalas, masayahin na bata, at masipag. At tingin ko kay Midit matalinong bata. Kasi hindi siya kukunin ng eskwelahan for scholar, kundi siya nakitaan ng potential na may ibubuga talaga. Di ba, mga viewers ko? May bubuga talaga, talagang nakita ng eskwelahan na NCF yung ano to ni Midit, kakayahan. Yung kakayahan niya bilang isang scholar ng eskwelahan na yon. Tapos yung sipag niya, hindi mawawala sa kanya eh. Isipin mo, from leche plant, tapos yung nakuha nga siya ng kalingap, yung pera hindi niya basta-basta ginastos, kinuha niya ng piggery, pinagawa ng piggery. Tapos doon may nakita ko may pinapagawang bahay siya. Doon sa farm na yun. Ayun, kung talagang sa kanila yun, bahay na pinapagawa. Wow. Kasi sabi niya, narinig ko sa kanya bibili pa sila ng materialis para tuloy-tuloy ang trabaho doon sa pinapagawang bahay nga. Talagang makita mo talaga na porsigido itong si Medi talaga sa kanya mga adikain sa buhay. At gusto na talagang maabot yung mga pangarap na gusto niyang abutin. 'Di ba? Ganun 'yan mga viewers ko. Kaya nakakabilib itong batang ito si Medit eh. Wow. Kaya bagamat wala na ang dandit at wala na sa kalingap, pero 'yun ang naging daan para lalo siya makilala na dito sa social media. Kaya mga viewers ko, kababayan ko, subscriber ko dyan, lalo na sa ibang bansa, panoorin natin yung mga ni Midit, mga upload video niya sa vlog niya. At pakisuportahan natin si Midit. Okay? Napakaganda nun. Meron nga nag-comment sa akin dito sa aking channel na wag na raw komentaryuhan si Midit ay kay Kalinga Prab. Yan ang sabi. Iyon ay para sa mga kalinga partner yon. Kalinga partner. Ako naman mga kababayan, mga kababayan ko, subscriber ko. Ako hindi po ako official na reactor commentator ng Kalingap. Isang viewer lang po ako, simple viewer, na yung aking comment dinalan ko sa video. Yun po. Kaya lumalabas po na hindi po ako nasasakop ni Kalinga Prab bilang isang Kalinga partner kasi hindi pa naman ako official eh. Pero kung maging official ako, susunod ako sa patakaran. Yan nararapat eh. Yung susunod ka sa batas ng yung sinasamahan na grupo. Di ba ganun yun? Para wala maging problema. At pinapangarap ko yun na maging Kalinga partner balang araw. Hindi lang ako makapasyal dyan sa Bicol. Diyan lang naman sa Bicol lang yan. Dito lang ako sa Maynila. Hindi lang kasi ako makarating dyan kasi may trabaho po ako. At hindi naman po ako makapag-lead kasi napaka-importante ho. Pag nag-lead, kailangan may dahilan ka. Pero kung idadahilan ko po tala ako dyan sa Bicol, baka masuspindi naman ako sa aking trabaho. So yun lang. Kaya unawain nyo lang ako mga viewers ko, subscriber ko sa aking pagbablog bilang isang vlogger. Simpleng vlogger. At huwag niyo po kalimutan talaga mag-subscribe sa aking YouTube channel. Kasi nagsisimula pa lang po ako. Kaya po lang totoo. Nagsisimula lang po ako. Kaya pakisupport lang po. Ako yung naglalambing lang po sa inyo. Okay? Kaya gano'n na lang. Yan lang masabi ko doon sa ating idol na nag-comment na gano'n. Ay huwag nang komentaryohan daw si Midit. Huwag naman. Si Midit naman wala namang ginawang masama sa akin. Wow. Di ba? Comment lang naman ako sa ginagawa niya. Kasi ang aking mga comment talaga sa tulad, sa mga napapanood kong upload video, nagko-comment ako for positive lang lagi. For positive lagi. Puro positive lagi ang ginagawa ko.
para naman yung channel ni Midit ay parang naipopromote ko ba siya? Ganon, naipopromote ko siya bilang isang viewers, naipopromote ko si Midit. Ito kagandahan sa nagko-comment ka. Kasi may mga viewers ako na hindi alam si Midit, hindi kilala si Midit. At isi-search nila yun, Midit, Lechiplan Vlogger. Lechiplan Vlog. Panonoodin yun nila. Doon lang pupuntahan yun. Mga ganun yun eh. Kaya, Wow. yung ginagawa ni Midit, kailangan natin ipakita sa taong bayan, sa mga viewers, sa iba pang viewers, na yung ginagawa na maganda. Yan dapat ipapakalat natin. Yes! Okay? So, yun lang sa akin mga viewers ko, subscriber ko. Baka mayroon pang hindi nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Pakisusunod lang po, like and share sa aking YouTube channel. Okay? And comment. Lahat ng comment nyo ay binabasa ko po. At pakisubscribe talaga. Huwag nyo kalimutan i-click yung subscribe. At kung hindi naman kalabis na sa inyo, pindutin nyo yung notification bell para updated kayo sa mga video upload ko. Okay? Yan lang po. Bye! Ingat pa tayo lagi. Pagpalay pa tayo ng pong may kapal.